now we have been released from the law, for we died to it and are no longer captive to its power. Now we can serve God not in the old way of obeying the letter of the laws, but in the new way of living in the Spirit. Hello everyone, Bible reading time na naman po tayo. And of course, dito ulit tayo sa Book of Romans. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa mga bagay na tayo bilang Kristiyano po, bilang mga anak ng Diyos, ay na alam natin yung mga bagay na hindi natin dapat gawin, pero ginagawa natin. At yung mga bagay na gusto natin gawin, pero hindi natin nagagawa. So, pag-aaralan po natin yan at ating liliwanagin dito sa Book of Romans sa chapter 7 para lubos tayong magkaroon ng pagkaunawa sa banal na salita at ang lubos nating maintindihan ang ating relasyon sa Panginoon at lubos nating, mas makilala natin ang Panginoon, kung sino siya at ano siya. At yung mga tumatanggap sa Kanya at tumanggap na sa Kanya ay mas mapalapit pang lalo at mas makaunawa. Ano po? Ang Bible reading na ito ay para po sa ating lahat. Sa mga gustong matuto, sa mga walang Bible sa bahay at gustong malaman kung ano ang nilalaman ng Bible, ito po ay pinapakita ko sa inyo yung mga verses and chapter and sinasabi ko na rin po kung paano magbasa. This is Romans, chapter 7, verse ganito. So malalaman nyo paano magbasa ng Bible. Ano po. And I hope and pray na at the end of this Bible reading time na meron tayo ngayon, ay maliwanagan kayo at higit na mas maggalak sa puso at yung mga nagdadalawang isip pa na tumanggap sa Panginoon ay magkaroon na ng lakas ng loob na ipagpatuloy o tanggapin ang Panginoon. Ipagpatuloy ang kanyang relasyon sa Panginoon at tanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay. Doon sa mga gustong tumanggap. Ano po? Sa mga nagbabackslide or nanghihina or parang nawawala ng gana, pag nagbabasa po tayo ng Bible, mas nare-revive, kumbaga, nabubuhay muli yung ating pagmamahal sa Panginoon at yung ating desire, yung tawag nito, motivation and inspiration to read the Word of God. Kasi iba po talaga pag nagbabasa ng Bible. Guide natin ito, di ba? Ang Bible ay ang ating gabay, liwanag sa araw-araw na pamumuhay. At marami tayong matututunan dito kasi nandito na lahat ng mga kautosan ng Panginoon kung paano gawin at kung paano dapat nating i-react at kung paano dapat nating isipin. Napaka mabuti po ng Panginoon pagkat binigyan niya tayo ng gabaya at yung salitaan niya ay available ng pakikipag-usap niya sa atin, hindi lang sa pamamagitan ng mga extraordinary encounters or experiences, but through His Word dito sa Bible, available po siya sa atin araw-araw, anytime, kung gusto po natin. Ano po? And tara, bago po tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng guidance sa Panginoon. Let's bow our heads and pray. Panginoon, binibigay po namin sa inyo ang araw na ito, ang oras na ito, at gino-glorify po namin kayo. We praise you, Lord. Hallelujah. We ask for your guidance and illumination, discernment, and wisdom as we read your word para po malaman namin at maintindihan, lubos na maunawaan kung anong ibig niyong sabihin. Buksan niyo po ang aming mga espiritual na mata at espiritual na tenga upang amin marinig ang inyong salita at makita namin ang mga bagay na gusto niyong makita namin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan na. So, gabayan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu at mangyaring ang aking boses ay boses ng Panginoon ang marinig at hindi ako. Ano po, at ang tenga nyo ay mabuksan at ang inyong mga mata. Alright, dito po tayo sa Book of Romans ulit, chapter 7. And proceed tayo dito. Ang ating topic ngayon is about
God's law reveal our sin. So, yung mga kasalanan daw natin ay nare-reveal sa pamamagitan ng mga kautusan ng Panginoon. So, kung walang kautusan, di ba, hindi natin malalaman na bawal pala ito. Kaya yan ipinag-uutos ng Panginoon to let us know and to protect us. Di ba? So, ayan. Siyempre, ang ating magic na salamin, kailangan ko to. Ano to talaga pag nagkakaedad na, but it's normal, okay? Wait lang. So, ito na nga po, nandito tayo sa Romans, Book of Romans, chapter 7 po tayo, ano? And dito tayo sa verse 7, God's law reveals our sin. At para magkaroon tayo ng idea or kunting background, basahin po muna natin yung buong start ng chapter 7. Ano po? So, ayon dito, we are no longer bound to the law. Chapter 7 po yan po. Now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law, don't you know that the law applies only while a person is living? For example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the law or the laws of marriage no longer apply to her. So while her husband is alive, she would be committing adultery if she married another man. But if her husband dies, she is free from the law, from that law, and does not commit adultery when she remarries. So, my dear brothers and sisters, si Paul po ang nagsasabi dito, ano po, this is the point. You died to the power of the law when you died with Christ, and now you are united with the one who was raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. When we were controlled by our old nature, sinful desires were at work within us, and the law aroused these evil desires that produced a harvest of sinful deeds, resulting in death. But now we have been released from the law, for we died to it and are no longer captive to its power. Now we can serve God not in the old way of obeying the letter of the laws, but in the new way of living in the Spirit.